Isang payapang umaga ay namimingwit ang ating bida habang sinusubukan ng nakita niyang laruan. Samantala si Sanji ay tuwang-tuwa na naglalagay ng lotion kay Nami habang nagsasanay si Zoro. Natuwa si Luffy nang makita ang napakaganda nilang barko, pero di pa alam ng engot na captain na ninanakaw na pala ang Going Merry. Kaya pinahaba ang kanyang kamay ngunit napakalayo na nito. Dahil dito ay nagtiis muna sila sa maliit nilang bangka. Nang makita ang isang batang nalulunod ay kaagad itong niligtas ni Sanji, pero nahuli silang lahat ng isang trap na net, saka dumating ang kasama nito na pinakawalan sila sa bangka. Dahil sila pala ang mga dakilang magnanakaw na sila Borad at Akis na mga palpak na nais daw kunin ng diamond clock na alam din pala ni Nami. Sinabi ng ating mga bida na may kumuha ng kanilang barko. Nakita daw ni Borad na kinuha ito ng Card Brothers na nasa Clockwork Island. At nakita nilang mga wanted ang lahat ng mga ito. Kalaunan ay dumating na nga ang Card Pirates kung saan nabaliw na naman si Sanji nang makita si Honey Queen. Saka nagpakita si Bojack na nagbigay ng isang riddle kung sino daw ang magiging Pirate King. Sagot ni Luffy na siya ito, pero nagalit ang Card Pirates dahil si Captain Bear daw ang magiging Pirate King, kaya nagpakita ang napakarami nilang crew na agad na sumugod sa kanila, pero agad din naman silang binanata ng Straw Hat Pirates. Sumugod naman si Bojack at ginamit ang bola-bola technique, ngunit nagpa siya ng tumakas ang ating mga bida, subalit nabitiwan naman ni Akis ang kanyang music box kaya ginawa nila ang lahat para makuha ito. Pero dumating ang kalaban at pinasabog ang kanilang bangka. Saka kinuha ng mga ito si Nami para magbigay aliw daw sa kanila sa iba't ibang paraan, saka sila muling pinasabog bago umalis. Ginamit ni Borad ang talento niya sa paggamit ng hangin para makapaglakbay sila gamit lang ang balsa. Nagtataka sila kung bakit napakahalaga ng music box ni Akis. Giit ni Borad na ito lang ang tanging alaala ni Akis dahil noong natagpuan niya ito ay kasama nito ang music box, kaya ito lang ang bagay na nakakapagpakalma sa bata. Kalaunan ay nakita na nila ang patungo sa Clockwork Island. Pinipilit naman ni Bear King ang mayor ng isla na ipagpatuloy ang paggawa ng cannon, kung hindi ay wawasakin daw niya ang mekanismo na nagpapanatili sa Clockwork Island. Dumating sila Honey Queen na dala si Nami kaya natuwa si Skunk One, pero para pala ito sa kanilang pinuno na si Bear King. Giit ni Nami na ayaw niya sa mabalahibo at mahinang lalaki, kaya papatunayan daw ito ni Bear King sa pamamagitan ng pagpatay kay Luffy. Samantala nagbabala si Borad na mapanganib umakyat sa hagdan. Pero hindi siya pinansin ng ating mga bida nang mawala ang mga steps at may bumuhos na tubig, kaya tinangay sila nito pababa patungo sa mga spikes. Mabuti na lang ay nakakapit ang captain, subalit meron pang mga bola ang bato kaya winasak ni Sanji ang mga ito. Si Zoro ay inangat ang hagdan upang mawala ang tubig. Kaya naman nakarating na sila sa itaas at nakita ang nakamamanghang arkitekto ng Clockwork Island kung nasaan din ang Card Castle na pinaglalagyan ng diamond clock. Nakita din ni Usopp na nasa itaas ng kastilyo ang Going Merry. Napinsala ang mga paa ni Sanji, saka mas pinili pa ng grupo na kumain muna at bumili ng mga damit. Tapos sila Borad pa ang pinagbayad nila. Kalaunan ay nakarating sila sa isang shop ng mag-asawa na may gawa sa diamond clock. Subalit nalulungkot ang dalawa dahil inaalipin pala sila ng Card Pirate sa pamumuno ni Bear King. Porsigido sila Borad at Akis na makipagtulungan sa Straw Hat Pirates. Pero alam ni Usopp na nais lang nilang makuha ang diamond clock. Ayos lang daw sa mag-asawa na kunin nila ito, pero siguradong manganganib daw sila sa Card Pirates, subalit buo ang loob ng captain na lumaban. At pag-alis nila ay naiwan ni Akis ang music box na nakilala naman ng mag-asawa. Sa Card Castle ay hindi matalo ng mga ito si Nami sa sugal. Umalis si Honey Queen para hanapin sila Luffy nang bigla itong maging liquid dahil Devil Fruit user din pala siya, saka sumunod si Bojack. Gumamit na naman sila ng hangin para makaakyat sa kastilyo dahil puro minefield daw sa ibaba. Nakita ni Akis ang laruan ni Luffy kaya inayos niya ito upang muling gumana. Dumating naman si Honey Queen saka binigay ni Bojack ang damit. Tapos binato sila nito ng bola na sinipa ni Sanji ngunit natusok ang paa niya. At nang umatake si Honey Queen ay nahulog ang binata na una ang ulo tapos sumabog pa dahil sa minefield. Nabihag na rin pati si Sanji kaya nagpanggap si Nami na nagugustuhan niya na si Bear King. Saka pinuntahan sila ni Skunk One. Pinagyayabang pa ni Akis na naputulan ng kamay si Borad sa pagliligtas sa kanya ngunit ikinagalit ito ni Usopp. At sinabi din ng bida na ayaw niya sa mahihina. Saka winasak nito ang gate pero napakarami palang tauhan ang nagbabantay kaya tumulong si Zoro at nakakuha ng isang espada na nakita naman ni Pin Joker. Dumating na rin sa wakas ang pinakahihintay na cannon ni Bear King na balak niyang gamitin upang maging isang Pirate King. Kahit nakatali na ay isa pa ring manyak si Sanji, na siyang labis naman na ikinainis ni Bear King, tapos tinapakan pa siya ni Bojack. Patuloy ang pakikipaglaban ng ating mga bida sa labas nang may maamoy silang mabaho dahil kay Skunk na itinurong nabihag na rin nila si Sanji. Saka ito umutot ng nakakalason para mamatay daw silang lahat. Dahil dito ay nahihilo daw ang ating bida.
Naglakas loob si Usopp na sumugod at hindi binitiwan si Budak hanggang sa lumipad sila at ginawang vape ang utot nito. Dahil dito ay nakasugod na rin ang mga kasama pero na-overdose na ang sniper. Kaya lumaban na rin si Nami kaso wala siyang magawa sa lakas ng mga kalaban. Samantala paparating na rin sila Luffy na kinakalaban ng mga bata ni Bear King. Subalit nahuli naman sila ng isang trap, pero imbis na tulungan ay iiwan sila ni Borod. Saka umami na siya talaga ang nagbigay ng Going Merry sa Card Pirates dahil nais niyang paglabanin ang dalawang grupo para mailigtas ang Clockwork Island. Tapos dumating pa doon si Pinjoker na may galit kay Zoro kaya umatake ng mga feather darts. Kaya sumugod ang binata pero ibinaba ang harang saka siya tinusok nito tapos dinala na rin siya sa pinuno. Kaya 3 na ngayon ang nabihag sa kanila. Giit ni Bear King na gagamitin niya sa mga ito ang King Cannon. Pero nagalit sa kanya si Nami na mas nais pa daw mamatay kaysa maging asawa ng pangit na ikinagalit ni Bear. At nagising na rin si Akis na agad na hinanap si Borod. Balak ng simula ni Bear King ang maitim na plano nang dumating si Borod na binalot ang sarili ng mga pampasabog pero natawa lang si Bear King dahil kapag nagpasabog ito ay madadamay ang mekanismo na siyang nagpapanatili sa Clockwork Island kaya binugbog na lang siya ni Bear King at binilibag sa bakal na pader. Tatapusin na ito ni Pinjoker ngunit iniligtas ito ni Akis na pinalo naman ito, samantala si Luffy ay malapit ng maipit ng trap ngunit nang makita ang nasirang laruan ay lumakas siya bigla kaya nagawang may tulak paakyat ang mga palapag upang makaakyat doon. Tapos ginamit pa ni Luffy ang pampasabog at itinapon ito. Ngunit tinamaan niya ang mga sariling crew na nakatakas sa pagkakatali. Agad na sinugod ni Skunk si Usopp, si Zoro ay inatake ni Pinjoker. Balak pa rin lumaban ni Sanji sa kabila ng pinsala sa paa, mabuti ay binigay ni Usopp ang sapatos niya, saka inatake si Skunk ng bugok na itlog, tapos itinapon niya rin ang espada ni Zoro kaya naman nakalaban na ito kay Joker. Pinagsusuntok ng bida si Bear King ngunit walang kwenta dahil bakal daw ang katawan nito na sinang-ayunan din ng engot. Nang sumugod si Bojack ay napatalsik na siya ni Sanji. Saka muling pinagsisipa hanggang sa tumalsik pababa at kalaunan ay tuluyan na itong natalo. Namamangha si Joker dahil nagagawa pa rin lumaban ni Zoro sa kabila ng laso ng poison darts. Si Usopp naman ay ginugulpi lang ni Skunk. Subalit sa paggamit nito ng power utot ay inatake ni Usopp ang butas kaya sumabog ito at tuluyang natalo. Hindi umubra ang sipa ng ating bida tapos napatalsik pa siya nito. Sila Joker at Zoro ay patuloy din ang labanan hanggang sa ma-corner ang binata. Saka umatake ito ng mga poison darts na pinatalsik lang ni Zoro. At nangakong hindi siya matatalo dahil siya ang magiging pinakamalakas na swordsman sa buong mundo, kaya natalo niya na rin sa wakas si Joker. Si Honey Queen naman ay natakot kaya tumakas pero ikinulong siya ni Nami sa isang garapon. Subalit napatalsik na naman ang captain. Saka inihagis pa siya nito at sinuntok ng malakas. Nagbaga pa ang kamao ng kalaban kaya walang magawa ang ating bida kay Bear King. Subalit pinaputukan nito ni Borod ng Bear Cannon na muntik ng tamaan at nagpayanig sa buong paligid dahil sa lakas, kaya binaril siya ni Bear King at sinalo naman ng bata ang bala nito na tumalsik at sumabit sa bakal. Dahil dito ay pinilit ng bida na kumapit saka inihagis ang pangit na nagdulot ng pagguho ng lugar. Ginamit ni Bear King ang cannon ngunit kumapit si Luffy sa bala nito at pinilit na pabalikin patungo sa pangit na Boy Oso hanggang sa mahulog ito kasama ng cannon. Subalit na pinsala naman ng Ratchet na siyang nagpapanatili ng isla sa itaas. Kaya nakahanda na ang mga tao na mag-evacuate. Subalit bago ang sakuna ay tumugtog muna ang makasaysayang diamond clock na katulad ang tunog sa music box ni Akis. Kalaunan ay nalaman nilang ang mga gumawa pala ng diamond clock ang mga magulang ni Akis na napilitan itong ipaanod upang makaligtas ang sanggol sa malupit na card pirates. Kalaunan ay tuluyan ng bumigay ang mekanismo ng Clockwork Island kaya nagsimula na itong gumuho. Ngunit ligtas naman ang mga tao dahil palagi silang may nakahandang parachute. Mabuti na lang din at nalagyan pa nila ng parachute ang barko ng Straw Hat. Sa kabila nito ay positive pa rin ang mga tao sa isla na makakabangon sa nangyari. Si Akis naman ay nahihiya pa sa kanyang ina. Pero kalaunan ay pinatawad niya na rin ang mga magulang dahil sa kanilang nagawang pag-abandona sa kanya. Nagpanggap naman si Borod na ayos lang siyang mag-isa kahit naiiyak na. Subalit sumama pa rin sa kanya si Akis dahil kahit na hindi sila nito magkadugo ay itinuring na siya ni Akis na kanyang totoong kapatid.